tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Muling nagbabala si US President Donald Trump na ibabalik ang mga mahigpit na parusa laban sa supply ng langis mula sa Russia, habang muling isinusulong ng Group of Seven o G7 ang usapin ng digmaan sa Ukraine sa kanilang pinakahuling summit sa France. Direktang ipinahayag ni Trump na handa ang Amerika na ipatupad muli ang mga restriksyon matapos ang pansamantalang pagluluwag nito kamakailan. Ipinaliwanag ng Pangulo ng Estados Unidos na ang planong ito ay naging posible dahil sa nakamit na kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang kasunduang ito ay nagbigay daan upang muling dumaloy ng malaya ang supply ng langis sa Strait of Hormuz. Dahil dyan, nabawasan ang pangamba sa kakulangan sa pandaigdigang merkado at maaari nang ibalik ang pressure sa ekonomiya ng Moscow na pansamantalang niluwagan noon. Matatandaang noong buwan ng Marso ay pansamantalang sinuspinde ng Estados Unidos ang ilang parusa sa langis ng Russia upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo ng krudo sa mundo. Ngunit ayon kay Trump sa kanyang pahayag sa mga mamamahayag sa Evian, malapit nang matapos ang palugit na ito dahil sapat na ang supply ng langis mula sa ibang rehiyon. Nasa posisyon na ang Washington na ipatupad muli ang mga parusa sa lalong madaling panahon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng G7 na muling ibalik sa unahan ng kanilang agenda ang krisis sa Ukraine, mahigit 4 na taon matapos simulan ng Russia ang malawakang pagsalakay nito. Bagaman pansamantalang natakpan ng digmaan sa Iran ang sitwasyon sa silangang Europa, tiniyak ng mga pinuno ng G7 na hindi nila pababayaan ang Kyiv at patuloy na hihigpitan ng sinturon sa pananalapi ng Russia. Sa ikalawang araw ng summit, personal na dumalo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang makipagpulong sa mga leader ng G7. Bagaman tumagal lamang ng 75 minuto ang kanilang talakayan, naging mabunga at direkta ang palitan ng opinyon. Binigyang diin ni Zelensky ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga demokratikong bansa sa pagharap sa patuloy na agresyon at pananakop ng militar ng Russia sa kanilang bansa. Ipinahayag ni Zelensky na seryoso ang Ukraine sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan, habang pinaratangan naman niya ang Russia na nakikipaglaro lamang sa mga pinuno ng mundo. Ayon sa kanya, buong-buo at walang alinlangan ang suporta ng 7 pinakamalaking ekonomiya sa mundo para sa kanyang bansa. Ang pagkakaisang ito ay nagpapadala ng malakas na signal sa Moscow na hindi mapapagod ang alyansa sa pagtulong sa Kyiv. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay sa pulong ay ang pangangailangan ng Ukraine para sa karagdagang Patriot missile systems upang maprotektahan ang kanilang mga lungsod at grid ng kuryente laban sa mga pag-atake ng Russia. Pinag-usapan din ng mga leader kung paano mapapabilis ang produksyon ng mga depensang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng lisensya sa mga lokal na pabrika na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon. Kapansin-pansin ang pagbabago sa dinamika ng tulong militar sa pagitan ng mga bansa. Habang binabawasan ng Estados Unidos sa ilalim ng Administrasyong Trump ang pondong ibinibigay sa Ukraine, ang Pransya at ang mga kaalyado nito sa Europa ang siyang nangunguna ngayon sa pagbibigay ng tulong pinansyal at militar sa Kyiv. Ito ay nagpapakita ng lumalaking responsibilidad ng Europa sa sarili nitong seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng kanyang mga babala laban sa Russia, minaliit pa rin ni Trump ang direktang epekto ng digmaan sa Ukraine sa pambansang interes ng Estados Unidos. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang matinding kalungkutan sa patuloy na pagtaas ng bilyang nasasawi sa labanan. Tinawag niya itong isang katawa-tawang sitwasyon at nangako na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungang matapos ang gulo. Kasabay nito, nag-anunsyo ang United Kingdom ng mga bagong parusa na naglalayong paralisahin ang tinatawag na shadow fleet o mga lihim na barko na ginagamit ng Russia upang ilako ang kanilang langis at gas. Kasama sa mga target ang mga bagong biling barko na nagdadala ng liquefied natural gas mula sa Arctic LNG-2 project ng Russia, pati na rin ang mga network sa pananalapi na tumutulong sa Moscow na umiwas sa mga parusa. Ilang oras bago formal na magsimula ang summit sa France, naglunsad ang Russia ng panibagong serye ng pag-atake gamit ang daan-daach drone at 12 din ng mga misil sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine. Ang naturang pagbomba ay nagdulot ng pagkamatay ng 11 sibilyan at nag-iwan ng malaking pinsala sa mga infrastruktura, kabilang ang pagsiklab ng apoy sa isang makasaysayang pook sambahan sa loob ng bansa.
Ang malawakang pagsalakay na ito ay naganap matapos siyang magkahiwalay na tawag sa telepono ni Zelensky at Russian President Vladimir Putin kay Trump noong linggo na nagkataon ding ikawalumpung kaarawan ng lider ng Amerika. Ayon sa mga analista, ang sabay na diplomasya at pag-atake ng Russia ay nagpapakita ng komplikadong laro ng kapangyarihan habang sinusubukan ng Moscow na makakuha ng bentahe sa negosasyon. Sa kanyang pangangampanya noong nakaraang taon, paulit-ulit na ipinagmalaki ni Trump na kaya niyang tapusin ang digmaan sa Ukraine sa loob lamang ng 24 na oras kapag siya ay muling nahalal sa White House. Gayunpaman sa kanyang mga huling pahayag, inamin ni Trump na naging mas mahirap at masalimuot ang negosasyon kaysa sa kanyang inaasahan habang patuloy na nagmamatigas ang magkabilang panig sa labanan. Sa kabilang banda, opisyal nang sinimulan ng Ukraine ang mga negosasyon para sa kanilang pag-anib sa European Union. Ang prosesong ito ay mag-aatas sa gobyerno ng Kiev na magsagawa ng maraming taon ng reformang pampolitika at pang-ekonomiya habang aktibo pa rin nakikipaglaban sa pananakop ng Russia. Para sa Ukraine, ang pagiging miyembro ng EU ay isang mahalagang garantiya para sa kanilang seguridad sa hinaharap. Bagaman itinuturing ng Ukraine na ang pinakamahusay na garantiya ng seguridad ay ang pag-anib sa NATO, mariing tinututulan ito ng Administrasyong Trump. Bukod dito, marami ring bansa sa Europa ang nag-aalangan na tanggapin ang Ukraine habang nagpapatuloy ang digmaan dahil sa pangambang makakaladkad sila sa isang direktang labanan sa Russia. Ito ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking hamon sa diplomasya ngayon. Samantala, umani rin ng malaking pansin sa pulong ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ipinahayag ni Trump na bukas siya sa ideya na ipadala ang naturang kasunduan sa Kongreso ng Amerika upang masuri ng mga mambabatas. Bagaman hindi pa isinasa publiko ang buong teksto ng kasunduan, kumpiyansa si Trump na ito ay makakakuha ng malawak na suporta mula sa mga mambabatas dahil sa mga positibong epekto nito. Gayunpaman, nagpahayag ng pag-aalinlangan ang ilang mambabatas mula sa Partidong Republican sa Capitol Hill. Hinihiling nila kay Trump na mag-give ng karagdagang detalye tungkol sa kasunduan dahil nagdududa sila kung sapat nga ba ang mga nakasaad na tuntunin upang mapigilan ang Iran sa pagbuo ng mga sandatang nuklear. Ang usaping ito ay inaasahang magiging mitya ng mainit na debate sa lehislatura sa mga susunod na araw. Sa gilid ng summit, nakipagpulong din si Trump sa mga pinuno ng United Arab Emirates at Qatar. Bagaman hindi opisyal na kasapi ng G7 ang mga bansang ito sa Gulpo, inimbitahan sila ni French President Emmanuel Macron dahil sa kanilang mahalagang papel sa katatagan ng rehiyon. Ang kanilang pakikilahok ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga bansang mayaman sa enerhiya upang mapanatili ang kapayapaan. Sa kabila ng mga diplomatikong tagumpay, hindi itinago ni Trump ang kanyang pagkabahala sa patuloy na labanan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Hayagan niyang sinabi na hindi siya masaya sa paraan ng paghawak ng Israel sa sitwasyon at binigyang diin na dapat ay mas mabilis nilang natapos ang operasyon militar upang hindi ito makasira sa mas malaking kasunduan sa kapayapaan sa gitnang silangan. Sa pagtatapos, ipinahayag ni President Macron na handa ang Pransya at iba pang bansa na kumilos agad upang mapanatiling ligtas at bukas ang Strait of Hormuz. Habang nagkakaisa ang G7 sa their mga layunin, malinaw na ang mga susunod na buwan ay magiging kritikal para sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ako ang inyong tagapagbalita, nag-uulat ng mga pinakasariwang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng mundo.